Para sa bahagi ng ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon ay ating pong buksan ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Exodo, Kapitulo 20, mula po sa talatang 18 hanggang sa 26. At ganito po ang ating mababasa mula sa salita ng Panginoon. Natakot ang mga Israelita. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong at kulog at tunog ng trumpita at nakita ang kidlat at mga usok. Sa bundok, nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami, huwag na ang Diyos at baka kami mamamatay." Sinabi sa kanila ni Moses, "Huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala." Ngunit manatili pa rin kayo sa malayo ang mga tao. Si Moses lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Ang mga utos ukol sa mga altar. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Sabihin mo ito sa mga Israelita. Narinig ninyo nang ako'y nagsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyusan, pilak man o ginto. Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. Kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag kayong gagamit ng batong tinapyasan ng pait. Ang paggamit ng pait ay isang paglalapastangan. Huwag ninyo akong igagawa ng altar na may baitang, paakyat upang hindi malantad ang inyong kahubaran." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa ating pong puso. Kayo po'y sumandaling langit. Mapagpalang Ama, dakilang Diyos, pinupuri ka at pinapasalamatan sa mga sandaling ito sa panibagong lakas at buhay na pahiram mo sa amin at sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan po ng mga aralin kaugnay sa iyong 10 kautusan na iyong ibinigay sa bayan ng Israel, kami po, Panginoon, ay maraming natututunan mula dito. Salamat po sapagkat binigyan mo kami ng ganitong aralin upang siyang maging gabay sa aming pong buhay at pagtalima, pagsunod sa iyong kalooban. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, puspusin po kami ng iyong banal na Espiritu at ng iyong karunungan. Buksan po ang aming mga kaisipan, ang aming pong puso, ang aming pong pangunawa, upang sa aming pong pagbubulay-bulay, lubos at tunay nga po, na hindi lamang kami maging tagapakinig ng iyong salita, kung hindi tagatupad rin po naman kami, at mahayag ang iyong mga katotohanan siyang makita sa aming buhay. Salamat po at higit sa lahat sa aming pong pagpapatuloy. Dalagin ko na gabayan po kami sa aming pong pagbubulay-bulay, sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa huling bahagi po ng ating pong pag-aaral sa mga 10 utos ng Panginoon na ipinagkaloob niya kay Moses para sa bayan ng Israel, ay matatandaan po natin ito ay nahahati makikita natin sa 3 hati o aspito na naunang makikita natin dito sa 10 utos. Una, yaon pong patungkol sa Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo. Walang ibang prioridad na magiging kahalili sa Kanya, at dapat hindi tayo magkaroon ng anumang mga bagay na pwedeng makanakaw ng pagsamba
sa Kanya, na ating gamitin o na huwag nating gamitin ang Kanyang mga pangalan o ang Kanyang pangalan sa walang katuturan. At matuto po tayong irespeto ang ating mga magulang at mahalin natin sila. At atin po silang igalang upang ang pangako ng Diyos na hahaba ang ating buhay at pagpapalain tayo. Huwag nating huwag tayong papatay sapagkat respeto natin ang karapatan ng iba. Huwag tayong magnakaw, ang sabi ng Panginoon. Pangpito, ang sabi niya, huwag tayong gumawa ng pangangalunya. Pangwalo, sabi niya, irespeto natin ang karapatan ng iba, huwag tayong magnakaw, huwag nating angkinin yung hindi sa atin. Panglima, dapat hindi po tayo maging kasangkapan ng mga maling patotoo o being a false witness sa mga taong walang hinangad kung hindi ang manglamang sa kapwa. Dapat maging kontento tayo sa anumang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Huwag nating hangarin yung asawa ng iba, malalaki man o babae, katulong man sa bahay, mga hayop o anumang mga bagay na pagmamayari ng iba, kung hindi dapat maging kontento po tayo. Bilang isang mananampalataya, kapag ipinagkatiwala at inilagak natin ang buong buhay natin sa Panginoon na tayo naging kontento sa Kanyang mga pangako, makamit po natin ang pagpapala sa Kanya. Kahapon po ay natunghayan natin ang mga bagay nito at ngayon pong umaga ay nais ko pong tignan ang katangian or the attributes of God, kung ano po yung katangian ng Diyos sa likod po ng 10 kautusan na ito. Una po, sabi niya, yung exclusive royalty of God, which the people become a kingdom of priests. That means, sabi niya, doon chapter 19, verse 6, so the king is sabi niya, instructing his people about their attitude and action. Una po, sabi ng Panginoon, sa lahat ng tao sa sansinukob, ang inyong bayan ng Israel, ang aking bayan, sabi niya kay Moses, ay aking itatangi at gagawin ko silang kaharian ng mga saserdote o ng mga kaparian. Gaano po ba kakalaga ang Panginoon? At ito, nakita ng Panginoon o nais nang makita ng Panginoon yung katangian ng isang hari sa kaniyang kinasasakupan, sa kaniyang bayan. At kung ano ang magiging kaugalian o magiging uri ng pamumuhay nila. Sa isang anong tawag dito? To the exclusive royalty of God. Yung pong kataas-taasan at yung pagiging supreme ng Panginoon sa kanyang bayan. Sabi niya, the unbending majesty of God. Number 2, yung hindi po nababaling kagitingan ng Diyos. Sabi niya, the thunders and the lightnings, sa verse 16 and 19, the whole mountain shook with a violent earthquake. And that is in chapter 19, verse 18. Sa pagbaba ng Panginoon, yung kanyang kaluwalhatian, hindi po kayang yanigin ng anumang mga bagay, kung hindi, sabi niya, sa pamagitan po ng kulog, ng kidlat, ang buong bundok ay nayanig at natakot ang bayan ng Israel sapagkat doon nakita po nila ang presensya ng Diyos. Ang katangian at kataas-taasan ng Panginoon, ang kanyang kabanalan at kadakilaan ay nahahayag sa 10 kautusan ng Panginoon.
Sabi niya, the pure the pure spirituality of God. Yung pong dalisay, nakatangian bilang espiritu ang Diyos. God is Spirit, John chapter 4, verse 24. Ang sabi niya kay Moses sa chapter 19, verse 21, warn the people not to see the Lord, for those who will die. Ang sabi niya, sabihan mo, paalalahanin mo, Moses, ang mga tao, na huwag nilang titigan ang mukha ng Diyos, sapagkat sa sandali na kanilang makita ito, sila ay mangamatay. Alam niyo po kung bakit, sapagkat ang Diyos ay napakabanal. Yung kanyang kaluwalhatian ay makikita at nagniningning. At tayo pong mga abang makasalanan ay hindi po kayang tumitig doon sa presensya ng Diyos, sapagkat sa panahon na pag nakita mong mukhaan nung kapanahonan ni Moses, ang Diyos, ikaw ay walang mamamatay. Ngunit sa ngayon purihin natin, sapagkat mula nung siya po ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, siya po'y namatay ng dahil sa ating kasalanan. Siya po'y inilibing ng 3 araw at pagkatapos nito ay siya nabuhay na maguli upang tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na makasama natin at makaharap natin ang Panginoon at makita natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon Kristo sa kanyang pagkatawang tao. Nakapiling ng tao ang Diyos. Subalit, ganun pa man, ang Hudyo, talagang Hudyong mga ito, no? Ang mga Israelita, yung kanyang sariling bayan ay kanilang itinakwil ang kanilang hari. Bagkos kanila pang nilapastangan ng Panginoon, sapagkat kanila pong nilapastangan ng Panginoon sa pamagitan ng pangungutya nilang hari ng mga hari ng mga Hudyo. Yan po naman ang katangian ng Panginoon na pinakilala niya mula kay Moses hanggang sa bayan ng Israel. Kung kaya nga po sabi niya, the positive holiness of God, makikita natin doon yung positibong kabanalan ng Diyos. And sabi niya sa chapter 19, verse 10, sanctify the people. Sabi niya, ibukod mo ang mga tao, that ye shall be a holy nation. Sabi niya, ibukod tangi mo sila, sapagkat sila ay aking tinatangi, sapagkat sabi niya, kayo ay magiging bayang banal. Grabe, no? Alam po ba ninyo, mga kapatid, tayo po mula nang tinanggap natin si Kristo bilang sarili natin Panginoon tagapagligtas, tayo po ay kanyang inaring ganap at tayo po ay kanyang binanal din sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Lord Jesus sa ating buhay. The word sanctify means to set apart. That means ibinukod tangi sa isang layunin, at ang layunin na yan ay ang mamuhay ang bayan ng Israel ayon sa lituntunin ng Diyos at sa katuwiran ng Diyos. Gayon din po sa atin when they say that we have to sanctify our life before the Lord. Tayo po ay ibinukod tangi ng Panginoon sa kanyang katuwiran at sa kanyang biyaya na siyang nakagayak sa buhay natin. Kung kaya't nakapapamuhay tayo ng may kabanalan sa presensya at sa paningin ng Diyos. Bagaman tayo po ay makasalanan, pero tayo inaring ganap at tayo po ay ibinukod tangi ng Diyos upang makapamuhay ayon sa kanyang katuwiran at tayo po ay huminto sa buhay ng isang pagiging makasalanan. Upang makamit natin yung tinatawag na pagbubukod tangi ng Diyos sa ating pong buhay. At tayo po ay mapuspos ng karunungan mula sa kanyang salita na sa araw-araw na ating pong pinag-aaralan, sa ating pong pinagbubulay-bulayan, sa ating pong morning devotion, ay ating pong makamit at umabot doon sa kabanalan ng Diyos na siyang maipamuhay natin. Sapagkat doon po sa 10 utos, lakip ang kanyang katangian na hindi po lamang na pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi po lamang na siya ay pinakadalisay, kung hindi tayo po ay binanal ng Diyos dahil sa kanyang kabanal. Panglima, ang sabi niya, the negative judgment of God.
The Lord descended. Sabi niya, ang Diyos ay bumaba mula sa langit. At dito, sabi niya sa Exodus chapter 8, 19 verse 18, sabi niya, bumaba ang Diyos sa pamamagitan ng katulad ng apoy. In the form of a fire. Tatandaan natin yung pinag-aralan natin doon sa nakaraang linggo. Yung pagpapahayag ng Panginoon ng siya po'y bumaba sa katulad ng hugis apoy, sapagkat ang apoy ay naglilinis. Ang apoy din ang siyang humahatol o naghahatol. Dito po, sabi niya, the negative judgment of God, yung negatibong paghusga ng Diyos sa tao, siya po'y bumaba mula sa langit at nagpahayag sa bayan ng Israel doon sa bundok ng Sinai. Kalintulad po ng ating pong sitwasyon sa araw pong ito. Ang alin, na ang Diyos ay nagkatawang tao. Siya po'y bumaba mula sa langit, nakisalamuha sa tao, na mamuhay sa tao, na ipinahayag niya ang kanyang sarili na siya ay sugo mula sa Ama upang tuparin at tayo magkaroon, tuparin ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, na siya po'y namatay para sa ating mga kasalanan. Nung sinibat ng sundalo ang kanyang tagiliran, nabuhos ang tubig at dugo ng ating pong Jesucristo, na siyang simbolo ng panghugas ng ating mga karumihan at kasalanan upang tayo po ay makalapit. Maidugtong ang ating pong relasyon sa Ama sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Kung kaya nga po, kaibigan o kapatid, kapag hindi mo po tinanggap si Lord Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, ikaw po ay malayo sa Ama. Kung kaya't sa pamagitan ni Kristo, kung atin po siyang tanggapin bilang sarili nating Panginoon at tagapagligtas, siya po ang magdudugtong ng ating pong relasyon sa Ama, sa nagawa at nawasak ng kasalanan sa ating pong buhay. At sa pamamagitan po nun, ay magkakaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. At hindi tayo hahatulan sa walang hanggang kapahamakan. Ano po ang kautusan ngayon? What is the law today? Sabi niya, number 1 is to see God. Look beyond the 10 commandments. Tingnan mo yung sa nakaraan ng 10 utos. And look at the Lord Jesus by now. The law was given by Moses. Ang batas ay binigay sa pamagitan kay Moses. Ngunit, sabi niya, ang biyaya at ang katotohanan ay nagmumula sa ating pong Panginoon Jesucristo. And that is John 1:17. Tingnan niyo po ang pagkakaiba sa Old Testament at sa New Testament. Pangalawa, sabi niya, the law is negative. It kills. Ang batas, ang 10 utos ay pumapatay, sumusumpa. Sabi niya, everyone that doesn't obey the terms of the law. Tingnan po ninyo, ang sino man na hindi susunod doon ay parurusahan ng Panginoon hanggat sa ika-4 na salit-saling lahi. Ang kautusan ang siyang salamin na nagpapakita sa ating mga kasalanan. Sa Romans chapter 7 verse 7, sabi niya, I had not known lust except the law had said, thou shalt not covet. Hindi natin malalaman ang pagnanasa ng laman hanggat hindi natin nalaman sa kautusan na huwag mong pagnasahan ang iba. Sabi nga po sa banal na kasulatan, kapag tumingin ka sa babaeng marikit at maganda, na may pagnanasa, ikaw ay nagkakasala ng pangangalo niya. How much more na yung ginawa niya. Kaya po ang kautusan ang siyang salamin na nagpapakita ng ating kasalanan. Pang-apat, ang kasulatan o ang kautusan ay hindi nakapagliligtas. The 10 commandments never save.
Pero sabi niya, no one is ever made right before God by doing the Ten Commandments. Wala pong tao na naging matuwid sa harapan ng Diyos na sumusunod at gumagawa ng 10 kautusan sapagkat binanggit ni Santiago sa kanya pong sinulat para sa atin. Sabi niya, walang nakakagawa ng 10 kautusan sapagkat kapag nabali mo, nasaway mo ang isang kautusan ay nasaway mo ang 10 kautusan. Kung kaya nga po, binigay ng Panginoon ang 2 kautusan sa kabila ng nagbigay siya ng 10 noong sa matandang tipan. Sa New Testament, sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo at ng buong buhay mo at ng buong kaluluwa. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At dito napapasaloob ang 10 utos sapagkat hindi kailanman masunod ng tao ang 10 kautusan ng Diyos. Kung kaya nga po sa pamagitan ni Kristo na ating pong Panginoon at tagapagligtas ay binigyan niya tayo ng 2 upang higit na mapagaang at tayo makasunod ayon sa kanyang alituntunin. Number 5, sincerity and the law. The more we know God's law, the clearer is become we are not obeying it. Diba? Yung sinseridad natin, yung taos-puso na pagsunod doon sa kautusan, ay saka lang po natin malalaman ang Diyos o ang kautusan ng Diyos na kung saan higit na maging malinaw sa atin. Ngunit hindi natin nasusunod ito. Oh, grabe bigat nito. Diba? Nananampalataya tayo sa Diyos pero ginagawa natin ang lahat ng ating makakayanan para matupad at magawa ang kautusan, ngunit hindi pa rin kinakapos pa rin tayo. Hindi pa rin natin kayang gampanan ito. Grabe. Panganay man sabihan, you must have a new life in order to please God. Sabi niya, kailangan lang po na magkaroon tayo ng panibagong buhay para mapapuri at maluwalhati natin Diyos. Mga minamahal, sa Old Testament, tanging ang paglagak ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala doon sa 10 utos sa pagsunod nito ayon sa kagustuhan ng Panginoon upang kanilang maluwalhati at mapagpala ng Diyos ang bayan ng Israel. Sa ating pong kapanahonan, kailangan magkaroon tayo ng panibagong buhay sa pamamagitan doon sa pagtanggap natin kay Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay. At kapag nabago po yung ating pong puso at yung ating pong buhay, yung ating pong pang-araw-araw na sistema ng buhay, ay doon po lamang makita at maganap ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin o sa pamamagitan ng buhay natin. Humble, sabi niya, humbly accept the message of God has planted in your hearts. Tanggapin natin na may pagpapakumbaba ang mensahe ng Diyos sa ating pong puso. Na maging matatag tayo sapagkat tayo po ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa ng dahil sa pagmamahal niya sa atin. Na siya po'y nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon tayo ng panibagong buhay. Kung patuloy po kayong titingin at tutupad at hangaring tumupad ng buo ng walang pagkakasala sa 10 utos, ay hindi po natin magagawa. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, pagpapalain niya tayo kung ang ating pong napakinggan at napag-aralan ay isa pa pamuhay natin sa pamamagitan ng pagsunod doon sa 2 kautusan ng Panginoon. Na hindi po lamang na tayo ay maging tagapakinig, kung hindi tayo po ay tagagawa rin naman. Kaya po, mga minamahal, ang salita po ng Diyos ang siyang magpapabago sa atin. Kung atin pong tignan, ang 10 utos ay salamin lamang ng mga kaalaman o katotohanan na magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Ngunit ang kanyang kaluwalhatian ang siyang nahahayag para sa atin. At unti-unti na mababago ang ating pong buhay na magiging katulad ng wangis ng Panginoon Kristo.
sa pamamagitan po ng ating pong pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay. Kung ikaw ay nanalangin ng pagtanggap sa Panginoon, pagtalikod sa iyong kasalanan, at pagkilala sa Panginoon Kristo bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, ito pong napag-aralan natin sa loob ng 5 bahagi sa 10 kautusan, ay makikita at madali nating maisapamuhay sa pamamagitan ng ating pong paglagak at paghandog at pagtitiwala ng ating pong buhay sa Kanya. At tayo po'y manampalataya na ang Diyos ay kaya niya tayong panaganain ang Kanyang biyaya sa atin upang tayo po ay lubos na makasunod sa Kanya. Ito po ang nais ng Panginoon. Hindi po doon sa pagtupad na mayroong sinserong puso sa 10 kautusan, kung hindi doon po sa pagsasapamuhay nito. Sapagkat ang sabi ni Santiago sa kanya pong sinulat, na dapat hindi tayo tagapakinig lamang ng salita ng Panginoon, kundi tagagawa rin naman tayo. Sapagkat sa kanya'y alam niya na tama pero hindi niya ginawa, ito'y sa kanya'y kasalanan. Kung kaya nga po mga minamahal, sa pamagitan ng aralan ito, nawa ang saganang biyaya ng Diyos ang siyang gumabay sa atin upang tayo po ay makapamuhay na makapagbigay luwalhati sa Diyos na ating minahal at pinaglilingkod. Ito po si Pastor John at ito po ang ating morning meditation. Dalangin ko po at ang aking pong hangad sa bawat isa ay tayo po ay makasunod ng lubos ng buong puso at ng ating buong kaluluwa. Na mahalin natin ang Panginoon at mamahalin natin ang ating kapwa, ang ating mga magulang, ating kapatid, kaibigan, at lahat ng tao, maging ang ating pong kaawat bilang pagtugon sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Subayin niyo ang biyaya ng Panginoon at managana sa bawat isa sa atin sa araw po ito. Magkita-kita po tayo bukas para sa panibagong aralin sa ating pong morning meditation. Tayo po ay magsara sa panalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa amin pong napag-aralan, pagtunghay sa 10 kautusan na iyong ipinagkaloob sa iyong bayang Israel, na siyang maging gabay at patnubay nila sa kanilang paglalakbay tungo sa lupang pangako na iyong ipinagkaloob sa kanilang mga ninuno. Itinakda mo, Panginoon, ang bayang Israel tumungo doon sa bayan ng pangako na kung saan. Ito po ang kanilang magiging permanenteng lugar na kung saan nandoon po ang masaganang biyaya na ipagkakaloob mo sa kanila. At salamat po, Panginoon, sapagkat iyo'y naging salamin maging sa bawat isa sa amin sa aming pong kapanahunan. Na sa pamagitan po ng 10 utos, Panginoon, ay iyo pong pinahalagahan sa amin ang ikaw ang aming mahalin ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong buhay namin. At amin din po namang mahalin ang aming pong kapwa tulad ng aming pagmamahal sa aming sarili. Sapagkat dito po napapaloob sa 2 kautusan ito, ang 10 kautusan na ipinagkaloob mo noong matandang tipan. Salamat po sapagkat sa pamagitan ng mga araling ito ay nalaman namin, Panginoon, na wala pong makasunod sa 10 kautusan sapagkat ang lahat nga po ay nagkasala at hindi nakaabot sa iyong pamantayan. Kung kaya nga po ipinagkaloob mo ang Panginoon Kristo, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, upang bayaran ang aming mga kasalanan. Na siyang nagbigay laya sa amin mula sa kapangyarihan at pag-alipin ng kasalanan sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat sa iyong biyaya, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. At nais po namin na ang buhay ito, Panginoon, na siyang taglay pa namin ngayon,
ay nais naming ihandog sa iyo, ialay sa iyo bilang haing buhay. At higit sa lahat, gamitin mo kami, Panginoon, sa iyong kalooban, sa iyong ministeryo, at sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Sapagkat ito po ang aming dalangin. Ingatan po kami, Panginoon. Ilayo sa anumang makakapinsala ng aming pananampalataya at ang aming pisikal na katawan dulot ng pandemya na nagaganap sa aming bayan. Lukuban po kami ng iyong banal na Espiritu at proteksyonan sa anumang mga sakit na pwedeng dumapo sa bawat isa. Pinagkakatiwala po namin sa iyong kapangyarihan ng aming buhay. At ngayon sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoong Kristo, ang pakikipisan, pangaliw, paggabay ng banal na Espiritu siyang sa atin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Magkita-kita po tayo bukas sa panibagong aralin na ating pong tatalakayin sa ating pong morning meditation. Subayin niyo ang pagpapala. You've written what you want from me in stone, a reflection of your character alone. So I try to keep your laws without regret, but I'm easily distracted and forget. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are. So write them on the tablets of my heart. There's only one desire inside of me, to be all that you created me to be. And I know the only way that I can grow is for you to come inside and take control. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are. So write them on the tablets of my heart. Your law reflects your goodness, the cross reveals your grace, loves the more